Iniwan sa sasakyang nagatid sa kanya sa paaralan ang mga baril na ginamit ng grade 8 students sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Kabilang sa iniimbestigahan ang nag-udyok sa estudyante ang online gaming platform na Roblox. May report si John Consulta. Entry sa gate, may security guards at bag inspection. Kaya tanong ng ilan, paanong naipuslit ng 14 anyos na grade 8 student ang mga ginamit niyang baril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon? Yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkapan. Ayon sa DILG, ang naghatid sa batang shooter ay driver ng ama niyang Customs Police Chief sa Port of Zamboanga. Naiwan sa loob ng sasakyan ang mga baril ng ama na binitbit ng bata papasok ng eskwelahan. Sa loob ng 2 minutong pamamaril, napatay ang 15 anyos na grade 10 student. Di pa masabi kung tinarget talaga siya. Nadaplisan naman ng bala ang isa pa. Sa huli, nagbaril sa sarili ang minor de edad na shooter. Ayon sa PNP, di bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang caliber 40 at 9mm pistol. Isa sa mga ginamit na baril ay service firearm ng ama. Sinispindi na ng Bureau of Customs ng 70 araw ang ama ng bata habang gumugulong ang investigasyon. Obvious naman na pabayaan niya yung baril niya. So titingnan natin kung ano yung maximum na pupwede. Kasi gross neglect talaga yan eh. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Inaalam pa kung ano ang nagtulak sa minor de edad na gawin ang pamaril. So far, ang report ng Ateneo ay wala namang incidents of bullying sa kanya. Sa forensic examination ng kanyang mga gadget, isa sa sinisilip ang posibleng impluensya ng online gaming platform na Roblox sa pamamaril. So far, may witnesses na nakita siya naglalaro niyan. But from the pattern, parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. Nakipagpulong si Education Secretary Sonny Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga para pag-aralan ang mga hakbang para masawata ang karahasan sa mga paaralan. Malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante dahil mataas po ang standing siya, number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho yun. Ang DSWD nagsasagawa ng post-trauma informed care sa school community. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Sa unang akala namin na mga classmate ko, simulation lang. Pero walang balis. Noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Natakot kami lahat, hindi namin alam anong gawin. Nagtirik ng kandila at nag-iwan ng bulaklak sa harap ng paaralan ang mga nakikiramay. Dinalaw naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril. John Consulta, GMA News.